Isipin mo ito ha, sandali. Ikaw na nakikinig ngayon, naranasan mo na ba yung sobrang abala ka, parang pawis na pawis ka sa dami ng ginagawa mo, pero pakiramdam mo wala ka namang malinaw na direksyon? Oo, grabe yung ganyang pakiramdam, 'di ba? Parang tumatakbo ka sa treadmill. Pawis na pawis ka, pagod na pagod, pero wala ka namang nararating. Mismo, walang nararating. At pansinin mo, madalas ganyan na nangyayari sa maraming organisasyon, lalo na sa mga simbahan. May malaking budget, may mga volunteers, linggo-linggo, pero kung tatanungin mo kung anong epekto, mapapaisip ka na lang. Kasi nga, madalas, napagkakamala natin ang pagiging abala ay kasing kahulugan ng pagiging epektibo. Pero magkaiba yun eh. Kapag pagod na ang isang grupo, ang default na solusyon nila ay magtrabaho pa ng mas matindi. Dagdagan ng oras, dagdagan ng pondo, di ba? Eksakto! Pero ang totoong problema hindi naman yung kakulangan sa sipag. Ang nagiging ugat talaga ng kalituhan ay hindi nila alam kung hanggang saan ba talaga yung saklaw o scope ng responsibilidad nila. At iyan mismo ang babasagin natin sa ating malalimang talakayan ngayon. Papasadahan natin ang isang napakagandang dokumento at gabay. Ang pamagat nito ay Local versus Global. Do you have to choose? Napakapanahon yan kasi napakaraming grupo ang naiipit sa ganyang tanong. Oy, ang misyon natin ngayon ay himayin kung paano madalas naiipit ang mga organisasyon sa pagpili. Parang tututok ba tayo sa lokal na komunidad o ibubuhos natin sa pandaigdigang misyon? Ipapaliwanag natin kung bakit isang malaking false choice o maling pananaw ang pagpili sa isa lamang. Tama, false choice talaga siya. Okay, hihimayin natin ito. Kasi bago tayo maghanap ng solusyon, kailangan muna nating intindihin kung bakit ba nahahati ang atensyon natin sa isyong ito. Bakit nga ba may ganyan tensyon? Bale, kapag tiningnan natin ang mga grupong naliligaw sa misyon nila, may isang mabigat na quote mula sa text. Sabi doon, "A church can be deeply busy and still be strategically confused." Wow! Deeply busy but strategically confused. Abalang-abala pero nalilito sa estratehiya. Oo, kasi nga hindi naman ito issue ng pagiging makasarili o ayaw tumulong. Nangyayari ito kapag hindi malinaw yung hangganan. Kaya ang mga grupo nauuwi sa dalawang extremes. Alin yung dalawang extremes na yun? Alin man sa magkukulong na lang sila sa sarili nilang bakuran, kasi yun ang madaling makita, o kaya naman, tatalon sila ng tuluyan sa mga proyektong pang-ibang bansa at makakalimutan nila yung mga nagugutong sa kabilang kalsada. Teka, tashmat ko lang ng kaunti yan. Kasi kung ikaw ang leader ng isang ordinaryong grupo, o kahit ikaw na nakikinig ngayon na may limitadong oras at pera, di ba mas logical na unahin muna ang mga kapitbahay natin? Parang common sense, di ba? Oo eh. Parang aayusin ko muna ang sariling barangay ko bago ko isipin ang kabilang dulo ng mundo. Hindi ba nakakaubos ng lakas kung pipilitin mong gawin pareho? Parang pinapakain mo yung buong lungsod, tapos nag-aambag ka pa sa ibang bansa. Ang pinaka-interesante rito ay kung paano ito sinasagot ng mismong biblikal na pundasyon. Ang natural na pattern kasi ay hindi replacement o pagpapalit. Hindi papalitan ng isa para sa isa. Mismo, hindi mo ititigil yung local para gawin yung global. Ang konsepto ay expansion o pagpapalawak. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na lugar sa Jerusalem. Pero hindi sila tumigil doon. Unti-unti silang lumawak papalabas. Ang mission ay hindi isang kompetisyon ng mga lokasyon. So hindi siya parang baterya na kapag ginamit mo sa malayo ay madadrain na at wala nang matitira para sa malapit. Eksakto. Hindi siya zero-sum game. Kapag natutunan mong magmalasakit sa mga taong nasa labas ng comfort zone mo, nag-iiba yung pananaw mo, mas nagiging sensitibo ka rin sa mga pangangailangan ng mga taong nasa mismong harapan mo. Okay, so malinaw na hindi magkaaway ang lokal at global. Pero feeling ko, may malaking blind spot tayo rito. Ano yun? Kasi napakadaling ma-inlove sa ideya ng pagtulong sa lokal, di ba? Yung mga batang nakikita mo sa kanto at nakaka-inspire din yung magpadala ng tulong sa mga bansang nasalanta. Parehong may wow factor. Pero paano naman yung nasa gitna? Yung karatigbayan. Oo, yung mismong probinsya o rehiyon natin.
Parang nakakalimutan yun ah. Iyan mismo ang tinatawag sa text na the forgotten middle o yung nakalimutang gitna. Ang rehiyonal na misyon, madalas invisible talaga ito sa mga organisasyon. Bakit kaya ganun? Kasi parang ito yung pinakamalapit sana eh. Kasi kulang ito sa emotional clarity. Ang lokal, madaling makita. Ang global, madaling kahangaan kasi parang heroic. Pero ang rehiyon, yung kabilang bayan, walang eksotikong apela. Hindi siya kasing lapit para makaramdam ka ng obligasyon, pero hindi rin siya kasing layo para magmukhang dramatiko. Totoo yan. Napaisip tuloy ako, pero wala masyadong nagpo-post sa social media na nagtungo po kami sa kabilang bayan para magbigay ng training. Oo, kasi tunog normal lang, walang cinematic appeal. Parang lugar lang na dinadaanan mo papuntang trabaho. Pero teka, bakit mapanganib na laktawan natin itong region at dumiretso agad tayo sa global? Dahilan dyan ay yung konsepto ng ecosystem versus empire. Kapag nilaktawan mo ang rehiyon, madalas nagsisimula ang pagbuo ng imperyo. Empire. Paano nagiging empire ang isang normal na grupo? Kapag ang isang simbahan o organisasyon ay nag-iisip tulad ng isang imperyo, ang gusto nila, lahat ng kapangyarihan at atensyon ay nasa gitna, nasa kanila. Gusto nila sila yung may pinakamagaling na youth ministry, pinakamalaking budget, lahat gusto nilang solohin. Parang ikaw yung malaking mall na itinayo sa gitna ng bayan. Mismo, ang ganda ng analogy na yan. Diba? Gusto mo nasa loob mo na lahat yung sinehan, grocery, damit. Ang ending, pinapatay mo yung mga maliliit na negosyo sa paligid kasi sinosolo mo yung atensyon at resources. At dyan nagiging delikado. Ang alternative dyan ay ang ecosystem. Ang ecosystem ay kabaliktaran yan. Nakikita nilang kailangan nilang mabuhay ng magkakasama. Imbes na mall, parang palangke. Oo, parang palengke. Ang nagtitinda ng isda at gulay, hindi sila nag-aagawan ng negosyo. Nagtutulungan sila para mas maraming tao ang pumunta. Baka yung isang simbahan ay magaling sa youth discipleship, yung isa naman magaling sa mercy ministry. Bakit pa kayo mag-aagawan? Dito talaga nagiging sobrang nakakabilib ang usapan. Kasi kapag pinipilit ng isang grupo na gawin ang lahat, akala nila nagiging malakas sila, pero ang totoo nagiging brittle o marupok sila. Tama, isolation yun. Oo kapag nagkaproblema yung sistema mo, babagsak lahat kasi wala kang kapartner. Kapag naman tumalong ka agad sa global, nagiging detached ka, hiwalay ka sa realidad, puro idealismo lang. Kaya ang rehiyon ang nagsisilbing tulay natin. Ito yung espasyo kung saan natin natututunang makipagtunungan. At kapag marunong ka ng makipag-partner ng walang ego, mas handa ka na para sa far horizon. Ang global mission. Okay, pumunta tayo dun sa global. Kasi madalas itong pagpatalunan. May mga naiirita dyan dahil parang may savior complex. Di ba? Oo, yung parang paternalistic. Yun nga. Yung pakiramdam na nandito na kami mula sa maunlad na bansa para iligtas kayo. Parang may dalang colonial pride. Paano ba ito dapat ginagawa ng tama? Ito ay nagdudulot ng isang mahalagang tanong. Paano tayo tutulong nang hindi nagmamarunong? Dito pumapasok yung ideya na ang global mission ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Hindi pagpapasikat. Hindi talaga. Kasi kapag umalis ka sa sarili mong teritoryo, naiiwan mo yung home court advantage. Iba ang sistema nila, iba ang wika. Umaasa ka ngayon sa mga lokal na tao para maintindihan ang mundo nila. Oo nga kailangan mong makiramdam muna. At isa sa mga binanggit sa source natin na pinakamagandang halimbawa nito ay yung Bible translation, di ba? Napakalakas ng halimbawang iyan. Kapag isinalin mo ang salita ng Diyos sa lokal na wika, ito ay isang incarnation-like act of service. Grabe, incarnation-like, meaning bumababa ka talaga sa antas nila. Mismo, hindi mo ine-export yung sarili mong kultura, hindi mo sila pinipilit mag-Ingles. Ipinapakita mo na walang wikang masyadong maliit para sa katotohanan. Ikaw na nakikinig, paano mga ba binabalanse yung ambisyon mong tumulong at yung pagrespeto sa mga taong tinutulungan mo? Kasi, di ba, gusto natin mabilisan. Gusto natin magtayo ng gusaling ngayon, mag-post ng pictures bukas. Gusto natin ang resulta agad. Pero may kwento sa text tungkol sa isang pamilyang misyonero, di ba, na iba yung ginawa nila.
Oo. Pumunta sila sa isang saradong bansa at sa halip na maglunsad agad ng malalaking programa, alam mo ginawa nila, tahimik lang silang nag-aral ng wika sa loob ng maraming taon. Nakinig muna bago magsalita. Wow, maraming taon bago kumilos? Oo, kasi hindi ito performance na kailangan palakpakan. Hanggang sa dumating yung araw na ang mismong lokal na komunidad ay kumanta sa sarili nilang wika, gumamit ng sarili nilang instrumento. Ayun, yun ang pagkakaiba ng performance at presence. Hindi ka nagpapakitang gilas, naglalaan ka ng totoong presensya. Patient love, kumbaga. At inililigtas tayo nito sa ilusyon na nasa atin ang lahat ng sagot. Okay, napakagandang pakinggan nito sa teorya. Ang lokal nagtuturo ng presensya, ang regional nagtuturo ng pagtutulungan, at ang global nagtuturo ng pagpapakumbaba. Pero magpakatotoo tayo. Sige, paano sa practical? Paano kung ang samahan ninyo ay may 30 miyembro lang at sakto lang ang budget pambayad ng kuryente? Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa araw-araw na operasyon? Ang simpleng sagot dyan, hindi lahat ng simbahan o organisasyon ay tinawag para gawin ang lahat, pero lahat ay tinawag para gumawa ng isang bagay, ng buong katapatan. So, kailangan mo ng estratehiya. Dito papasok yung ideya ng mission portfolio, di ba? Imamapa mo yung buong operasyon ninyo. Tama, kailangan mong tingnan ng overlaps, gaps at duplication. So, sa overlap, hahanapin mo kung saan nagpapalakas ang dalawang misyon. Tulad ng yung feeding program ninyo sa lokal, baka pwedeng maka-inspire sa youth ninyo para mag-ipon para sa ibang bansa. Tapos yung gaps naman, ito yung mga butas. Ano ba ang nakakaligtaan ninyo? Baka sobrang galing ninyong magpa-event pero wala kayong care program para sa mental health ng mismong volunteers ninyo. Ay, ang sakit niyan. Burnout aabutin nila. Tapos yung pangatlo, duplication. Ano ba yung inuulit lang natin pero pwede namang i-partner sa iba? Iyan ang nakakaubos ng pondo. Bakit ka pa bibili ng mamahaling gamit kung pwede ka namang makipag-partner sa kalapit na simbahan na meron na nito? At dito natin makikita yung isa pang malupit na konsepto mula sa source natin, yung budget as theology. Budget as theology. So pera ang preba? Oo. Ang paraan kung paano mo ginagastos ang pera mo, yun ang totoong nagpapakita ng pinaniniwalaan mo. Hindi dapat guilt-driven ang desisyon, kundi clarity-driven. Minsan kasi nakukonsensya tayo eh. Kunwari may lumang programa, dekada na nating ginagawa. Naiisip ng leader, masama ba akong tao kapag tinanggal ko yung pondo rito? Madalas ganyan ang nararamdaman nila. Pero kung magtatanggal ka ng suporta sa isang pamilyar na programa, hindi ibig sabihing masama kang tao. Baka inililipat mo lang ang pondo sa mas angkop na estratehiya. Kailangan lang ng tapang na aminin na may mga sistema nang hindi epektibo para ibuod ng mabilis ang lahat ng ito. Ang lokal ay nagtuturo ng presensya. Nandyan ka sa tabi nila. Ang regional naman ay nagtuturo ng pagtutulungan. Dumudurog ito sa pagiging imperyo natin. At ang global ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. Hindi tayo ang laging bida. At ang lahat ng ito ay hindi naglalaban-laban kung may magkakasama. Kapag naintindihan mo ang scope ng responsibilidad mo, hindi ka basta-basta mabe-burnout. Kahit sa sarili mong buhay. Totoo yan. Bago tayo tuluyang magpaalam, may gusto akong iwanang kaisipan sa iyo na nakikinig. Isang bagay na lagpas pa sa simpleng estratehiya. Ano yun? Kung ang isang komunidad o simbahan ay matagumpay na napagsama-sama ang lokal, regional at global na misyon ng walang kalituhan, paano nito babaguhin ang DNA ng susunod na henerasyon ng mga bata na lalaki sa ganitong kapaligiran? Wow, ang ganda niyan. Yung mga lalaki na nakakakita niyan. Di ba? Kapag pumasok sila sa mga sekular na trabaho bilang mga doktor, inhinyero o negosyante, hindi kaya't mas titingnan nila ang buong buhay nila at propesyon bilang isang tuloy-tuloy na misyon? May pagmamahal sa kapitbahay at pagmamalasakit sa buong mundo. Eksakto. Hindi na lang simpleng paghahanap buhay, kundi buong pamumuhay. Sana ay nakapagbigay ito ng malinaw na pananaw para sa inyo. Kung minsan pakiramdam mo ay pawis na pawis ka sa treadmill, balikan mo lang ito. Baka kailangan mo lang itaas ang tingin mo at palawakin ang iyong pananaw. Hanggang sa muli, ito po ang ating malalimang talakayan. Walang hanggan pasasalamat sa pagsama ninyo sa amin at patuloy tayong mangahas na matuto at umunawa.